Kahit sa pagtatayo ng bahay, sinisimulan sa pundasyon. At ang pundasyon ng ating pag-aaral under ng subject na orthotomeo is understanding the word. Understanding the word. Ano ang kahulugan nito? Ayon sa Biblia, hindi kung ano ang pakahulugan natin. Ulitin ko po, bigyang diin ko yung pangungusap ko na yon. Dahil ang Biblia, ang mga salita sa Biblia, meron na siyang original meaning. It has original language and it has original meaning. Meron na siyang sariling kahulugan. So hindi pagbibigay natin ng kahulugan sa mga salitang ating nababasa, hindi yan ang tamang ortotomeo. Ang tamang pag-ortotomeo ay yung maintindihan natin yung kahulugan, pinakakahulugan, nag-iisang kahulugan ng mga salita sa banal na kasulatan. So understanding. Kaya katulad ng sabi ko sa inyo kanina, ang target ng understanding hindi puso natin. Take note. The target of understanding is not your heart. It is your mind. Okay? Ang tinatarget ng mind o ang nangangailangan, ang tinatarget ng understanding o nangangailangan ng pagkaunawa, hindi puso. Ang nangangailangan ng pagkaunawa, isip. Dahil sa isip natin, nandiyan dyan ang mga maling pangunawa na tinanggap natin, na impluwensya sa atin o kaya inaral natin. So, understanding, ang author ng understanding is the Spirit. Because Jesus said, bago siya sa kanyang, yung last message niya, sa John 13, 14, 15, 16, sinabi niya na the Spirit of understanding, after ng resurrection ko, siya ang magbibigay sa inyo ng pangunawa, the Spirit of truth. So He is the Spirit of understanding, the Holy Spirit. Meaning the Holy Spirit is the one giving us understanding. At ang target ng Spirit of understanding is our mind. At ang means, paraan, kaparaanan, para magkaroon tayo ng pangunawa ay salita ng Diyos. Pero magkakaroon lamang tayo ng pagkaunawa kapag dumaan tayo sa tamang pag-aaral o kung tawagin natin ay orthotomeo. Kaya mapapansin nyo sa aking mga pangungusap na inilalatag sa inyo bilang pundasyon, wala pong conflict. They are in unison. Amen? Wala akong conflict. Right? So now the question is this, do you need understanding? Kailangan ba natin ang pagkaunawa? The answer is yes. Okay? So nung target ng understanding, yung ating mind. Ngayon, pagka ang isip ay nagkaroon ng pagkaunawa, ito ay nagiging mensahe sa puso na ang puso ay natututong magtiwala. Dahil wala sa isip ang pagtitiwala, ang pagtitiwala ay nasa puso. Okay? Kaya pag sinabing magtiwala ka sa Diyos, ang problema, paano magtitiwala? Wala siyang understanding kung sino ang Diyos. O, kaya kahit hindi mo na sabihin magtiwala sa Diyos, okay? Dahil sila may understanding na, well, kahit pawisan niyang pagod na nagbubuhat ng mga gamit, naglilipat, Bishop Jerry, tiwala yan sa Diyos. Bakit? May understanding. Okay? So ngayon, lalawak pa ang ating pagkaunawa sa ating pag-aaral. Okay? As a review, tinalakay natin na ang ito yung ating foundational scripture, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito'y sulat ni Pablo kay Timoteo. Sinasabi na si Timoteo ay batang pastor na nagpapastor sa Church of Ephesus na siyang protege ni Apostol Pablo. Kaya itong tagubilin ni Pablo kay Timoteo bilang pastor, take note, tagubilin din. Command din para sa atin lahat ng mga pastor. Amen? So, hindi lang ito address kay Timoteo. Naka-address din ito sa atin. Care of kay Timoteo, pero bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan tayong mag-aral din.
Sabi ni Pablo, study. Okay? To show thyself approved unto God. So the word study means it is a command. Hindi siya pakiusap. Ulit, hindi siya pakiusap. Kaya kung mapapansin nyo, very, very straight yung aking mga word. Hindi ako nakikiusap sa iyo na mag-aral ka. Mag-aral ka. Hello, amen? So ang salitang mag-aral ka ay hindi pakiusap. Na pag sinabing pakiusap, pwede mong baliwalain o hindi. Nang ibig sabihin ni Pablo ng salitang study, this is a command that you need to obey. Okay? Kailangan mong mag-aral. Kailangan nating mag-aral. At salamat, nagtutuloy-tuloy tayo sa pag-aaral. Amen po ba? Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. So, it is a command. Study means it is a command. Now, to show thyself approved unto God. The word approved unto God, this is the goal. Okay? Ito yung pinaka-goal, approve unto God. Hindi para kumuha ng approve ng tao, affirmation ng tao. Sa ating pag-aaral, it doesn't really matter kung paniwalaan o hindi ng tao. Dahil meron talagang maniniwala at meron talagang hindi. Meron talagang magsasalangsang at meron talagang maniniwala. Merong mag-unlearn at merong hindi mag-unlearn. But doesn't really matter sa iyong pag-aaral. Ang pinaka-goal, yung iyong tinuturo, pinag-aaralan o pagtuturo, dapat approve sa Diyos. Tandaan nyo, ang inaaprubahan dito ng Diyos, it has nothing to do with our nature, with our identity, because we are already approved in God. We are already approved by God in Christ. Amen? Kaya pwede natin sabihin, 100% approve ako sa Diyos dahil kay Kristo. Pero yung approve dito has nothing to do with our identity. It has to do with our studies. Okay? Ito ay may kinalaman sa content nilalaman ng ating mga tinuturo. Now, the question is this, how can we know, paano natin malalaman na yung ating inaaral, tinuturo, sinishare, binabahagi, ay aprobado ng Diyos? Sino ang pwedeng maging basihan? Ang sagot, Lucas chapter 24. Ang approved sa Diyos ay yung maliwanag na ipinaliwanag ni Jesus mula galing sa kasulatan mula kay Moses hanggang sa mga propeta patungkol sa kanya. Iyon po ang approved na teaching message sa Diyos. Amen? Therefore, ang main course natin, subject sa ating pag-aaral, ay yung truth, word of truth. Kaya this is a command. At salamat sa utos na ito, tumugon kayo, tumugon tayo. Amen? Inuulit ko po, salamat sa Diyos, kayo at ako ay tumugon. Kaya napakahalaga ng pag-aaral. Okay? Napakahalaga din na tayo nauupo sa nagtuturo ng mas maliwanag. Dahil aminin natin, mayroong nagtuturo sa atin ng mas maliwanag. At kailangan maupo po tayo doon. Iyan ang prayer ko matagal na. Siguro mga 10 taon na mahigit ang nakalilipas. Naglalakad ako sa aming lumang bahay sa terrace. Nililehans ko yung aking ulo. Kasi noon, panay ang lehans natin, di ba? Bay ko, why not na hindi ko gawin sa aking sarili yun? Kaya naglalakad ako, isipin nyo, Lord, I pray na i-connect mo ko sa mga lingkod mo na nagtuturo ng mas maliwanag. Dahil naintindihan ko na ang kalaliman ay nananawagan ng mas malalim pa. Deep calls unto deep. Bring me, connect me to those people na nagtuturo ng mas maliwanag. Okay? Hanggang sa na-connect ako sa mga tao dahil wala pa akong masyadong, alam mo yun, yung kaalaman at hindi pa ako marunong mag-distinguish, mag-discern. Okay? Bunga ng walang matibay, maliwanag na kaalaman sa tamang interpretation sa Bible. Nakonek ako sa mga pastor na puro mga grace, ang tuwa ko.
na kapag ka nagtuturo sa seminar sila, ako lagi ang itinutulak para mag-challenge sa koleksyon. Na kapag ka nakolekta yung maraming pera, sa kanila napupunta. Hindi ako napabahaginan. Ako ang taga-challenge eh. Hanggang sa hindi napapanatag ang aking kalooban, lagi pa rin ako nagpipray, Lord, bring me to those people. And then one day, I thank God. God connected me. God opened the door for the word for me na ako ay na-connect sa mga divine connection. Kaya ngayon, I do believe that we are divinely connected. Amen po ba? So, yun ang kailangan na tayo ay maupo, matutong mag-aral. Okay? Kaya, ang sabi ng Biblia, a workman, the word workman, we are a workman. Ikaw at ako ay ano? Workman, manggagawa. Okay? Ang manggagawa ng Diyos, ang pangunahing trabaho niya is to study. Again, ang pangunahing trabaho is to study. Okay? That's a command. That is our primary work, to study. Okay? Now, dapat yung inaaral natin ay ano, approve sa Diyos. It doesn't matter kung hindi tanggapin, aprubahan ng tao. Okay? Magandang gabi po sa inyo, Pastor Paul. Welcome po sa ating pag-aaral. Pastor Paul po ay taga-Caloocan ni Pastor Charles. Okay? Let me continue. Sabi dyan, needed not to be ashamed. Manggagawang hindi nahihiya. Hindi rin nagpapahiya. Hindi gumagawa ng kahiyan, pero hindi siya nahihiya. Hindi siya natatakot. Bakit? Bunga ng kanyang tamang pag-aaral. Na yung kanyang inaaral ay aprobado ng Diyos. Ano nga ang mga aral na aprobado ng Diyos? Aral na sinimulan ni Kristo after His resurrection. Kaya sinasabi ko, after ng mag-resurrect si Jesus, wala siyang ginawang himala. Wala na siyang ginawang mga pagpapagaling. Tama? Bakit? Kasi during that time, mabibuild na ang church. Okay? May papanganak na ang alin? Ang mga new creation man. May papanganak na susunod sa kanya because Jesus was the first man to be born again. And after that, parang yung pinaka-senior natin dito, yan yata ang pangalawang born again. Okay? That's why the main purpose of Jesus is to lay a foundation. Okay? To build a foundation. What kind of foundation na inililay down niya? Yung doctrine of Christ na sinundan ng mga apostol. Hindi po sukatan ang mga miracles, signs, and wonders na maraming naganap na signs and wonders and healing, sukatan na ang iyong church ay sound doctrinal church. Pero hindi ko sinasabing masama iyon. Okay? Pero that's not the validity. Why? Because healing, miracles is not salvation. Agree? Agree? Okay. Sabi dyan, needed not to be ashamed. Hindi siya nahihiya. Hindi siya natatakot. Okay? Now, ito na ang pinaka-main point. Lundo na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Rightly dividing the word of truth. Tamang paghahati ng salita ng katotohanan. At yung word na rightly dividing sa Greek ay orthotomeo. First time ko itong sasabihin sa inyo. Hindi ikaw, hindi ako ang nag-imbento ng word of truth. Nakuha niyo ba? Ulit. Hindi ikaw at ako ang nagpasimula ng word of truth. Ang word of truth ay hindi iniimbento. Hindi nilikha. Hindi natin ginawa. Mayroon ng word of truth bago pa tayo maging tao. Mayroon ng word of truth bago pa lalangin ang mundo.
Amen? It is not you, not even me. Is the founder of truth. Kaya ang truth, hindi iniimbento. Hello? Ang katotohanan ay hindi ginagawa. Mayroon ng katotohanan bago pa natin ito malaman. Nag-e-exist na ang word of truth bago pa tayo mag-exist. Maliwanag po mga kapatid. First time ko na yung binitawan dito sa ating klase. Kasi yun pa yung mga naintindihan ko habang inaaral ko ito. So, yan ang foundational scripture. At yung pong salitang dividing the word of truth, or rightly, take note ha, hindi lang dividing the word, rightly, tamang paghahati ng salita. This word is very, very rare. Pag sinabing rare, isang beses lang ito ginamit sa lahat ng sulat ng mga apostol. Sabihin nyo kung sino mga apostol. Tanging si Apostol Pablo lang, sa leading ng Holy Spirit, ang gumamit ng salitang rightly dividing the word of truth. Meaning, this word was inspired by the Holy Spirit to Apostle Paul to write it down. Okay? Na-address sa mga pastor. Amen po ba? Kaya dahil dito, meron pang isang word na pinanggalingan yung salitang orthotomeo. Alam niyo kung kanino? Kay Jesus. Sa Luke 24. Yung salitang, and Jesus expounded. And the word expounded means germinuo. Doon galing yung word na hermeneutics. Okay? So, ang founder ng hermeneutics ay si Jesus. Siya yung word of truth. At ito yung nasabi ko na natuklasan ko na ang lahat ng teaching ni Apostol Pablo, rightly dividing the word of truth. Lahat ng teaching ng mga apostol, rightly dividing the word of truth. Na dapat yun ang sundan natin. Pero, hindi na sundan. Mamaya, explain ko sa inyo kung bakit. Inaral ko yung word na yun na sinabi ni Paul kay Timothy. The reason why, may dahilan eh. May dahilan bakit sinabi ito ni Pablo kay Timoteo. Ulit, may dahilan bakit sinabi ni Pablo kay Timoteo na mag-aral ka. Okay? Pag sinabing mag-aral, diligent, masikap na pag-aaral. Magbigay ka ng atensyon sa pag-aaral. Bakit niya nasabi ito? Nakita natin ang mamaya yung context ito. Nagre-review pa lamang po tayo. Okay ho ba? Okay. So, sabi ni Pablo, sikapin mo ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Tanong, kalugod-lugod na ba tayo sa Diyos? Oo o hindi? Amen. Ako po tanongin nyo. Kalugod-lugod na po ba kayo sa Panginoong Jesus? Gusto nyo malaman ang aking sagot? Siyempre po. Ako po'y kalugod-lugod na, pero hindi pa rin kalugod-lugod. Hindi po yun nakakalito. Yun po ay lalong pagbibigay ng pangunawa sa kung ano ang kahulugan ko sa salitang kalugod-lugod at hindi kalugod-lugod. Okay? Yung salitang tayong lahat kalugod-lugod na, ibig sabihin, dahil kay Kristo, nalulugod ang Diyos sa atin. Amen? Ulit, dahil kay Kristo, lugod na lugod siya. Bakit? Sabi ng ano, di ba, nung si Jesus ay bago mag-start ng ministry niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Take note, during that time, isa lang ang kinalulugdan niya, His beloved Son. Right? But after Christ's resurrection, lahat ng nakay Kristo, o dahil kay Kristo, kalugod-lugod na. Kaya kalugod-lugod na ba kayo? Agree? Okay. Yung pong pagpapaliwanag ko nitong kalugod-lugod ka na kay Kristo, hindi ito ang kahulugan ni Pablo. Dahil yung salitang kalugod-lugod dito, approve, it has nothing to do with identity. It has nothing to do with our God-given nature. It has nothing to do with our DNA. Okay?
It has to do with our teaching. The content, nilalaman ng ating mga message. Mayroon lamang kinalulugdan ng Diyos na mensahe. Anong mensahe ang kinalulugdan niya? Itinuro nung kinalulugdan niyang anak pagkatapos na mabuhay na maguli concerning himself. Sa madaling salita, may mga teaching pa tayong hindi kalugod-lugod. Hindi acceptable, hindi approved. Ang tawag doon ay mga, sabi ni Paul, another Jesus, another spirit, another gospel, another Jesus. Ano pa yung mga teaching na hindi kalugod-lugod? Ito yung mga perverted, twisted, corrupted teaching. Tanong, tayo ba'y dumaan sa ganon? Sino ho mga naging biktima ng ganong mga pagtuturo? Ang sumunod na tanong, sino po yung mga nambiktima? Sumunod na tanong, mayroon pa bang natitira? Kahit hindi ka umamin, ako na magsasabi sa inyo, marami pa tayong tirang maling aral. You know why? Ganda itong sasabihin ko. Yung mga hindi pa natin nalalaman na mga tamang aral o tamang pagkaunawa sa Biblia. Because we cannot fully grasp or understand. Wala pa tayo sa ganap na pagkaunawa ng lubos sa lahat ng aral ng ating Panginoong Hesus. Yung lahat ng hindi pa I'm saying these things for us to, or for you, or for us, na may encourage pang lalo na mag-aral. Kaya ako'y nagpapasalamat na meron ako mga nakita at nalaman na yung mga nag-aaral dito ng mga pastor, abay kasama na ang kanilang mga misis na nauupo at nakikinig. Very good. Okay? Now, let me continue. Ito yung foundational scripture ng orthotomeo. Yung salitang orthotomeo, rightly dividing the word of truth, isang beses lang yung ginamit, at ang ginamit ng banal na Espiritu para ito isulat si Apostol Pablo. And take note, to compare with Apostle Paul sa iba pang mga alagad. Okay? Si Pablo hindi niya nakita ng personal si Jesus nung siya ay Yung nakatira dito sa may bahay ni Ate Alice. okay? Pero kay Apostol Pablo na ibigay, na ipagkatiwala ang full revelation ng mystery in the Old Testament. The question is why? Compared kay yung mga ibang apostol katulad ni Pedro, ni Juan, o compare sa ibang alagad. You know why? Si Pedro ay bihasa sa pangingisda, and there's nothing wrong with that. Pero hindi sa bihasa sa mga aral sa kasulatan. Unlike Apostle Paul. Nakuha niya? Yan ang mga pag-check ng background ng mga author. At importante rin, mahalaga din yan sa tamang pagkaintindi sa mga sulat nila. Bakit ganun na lamang? Tanong ko yun bakit si Apostol Pablo? And then, I discover na si Apostle Paul, ang yaman ng kaalaman niya sa kasulatan, pero walang revelation. Puro hiwaga. That's why, yun ang ginamit ng Diyos, siyang ginamit ng Diyos para ma-reveal sa kanya yung full revelation galing sa musteryon. Galing sa mga kasulatan. Ganon ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya si Pablo in-inspire ng Holy Spirit para isulat yung word na orthotomeo. Okay? Parang sumarap ang ating pagre-review. Okay ba ang ating review? Masarap pag nare-review, ano? Actually, nagawa ko na yung part 2, mahaba-haba din, pero sabi ko, kailangan tayong mag-review. So yung salitang rightly dividing, ang Greek word ay orthotomeo. It is not commonly used in the scripture. Wala ka ng iba pang mapagkakakitaan
o makikitang salitang ortotomeo sa ibang mga sulat ng mga alagad, lalo na ng iba pang mga apostol, tanging kay Apostol Pablo. Tapos, kanino niya ito in-address? Sa pastor. Kaya address ito sa iyo at sa akin. At salamat, dumadaan na tayo sa proseso ng pag-aaral. A diligent study. Okay? So, ang Greek word ng ortotomeo ay naging compound. Yung ortos, ang ibig sabihin ay straight, upright, correct. Matuwid, tama, mahusay, dalisay. Okay? Tumpak, wasto. Yun ang ibig sabihin ng salitang orto. Okay? So itong salitang ito, ibig sabihin hindi walang deviation. At ito isa sa paboritong sinabi sa akin ni Pastor Richard Calusa. Sabi niya, gustong-gusto ko yung word na deviation. Sinabi mong hindi na deviate, hindi lumihis. Kaya nga, matuwid. Walang lihis na pagtuturo. Okay? Walang mga additional, walang mga bawas na pagtuturo. Ayun ang sinasabi na hindi ka dapat magbawas, hindi ka dapat magdagdag. Ano mga pwedeng idagdag? Ang mga pwedeng idagdag kadalasan yung sarili nating pagkakaintindi, sarili nating pagkakaunawa, sarili nating pagkapaliwanag, or sarili nating opinion. Your opinion doesn't matter. Ulit, ang bawat opinion mo, pagkahulugan mo sa salita, hindi yan ang mahalaga. Bakit? Ang pinakamahalaga, opinion ng salita ng Diyos. Why? Because the Bible has its own meaning and interpretation. Kaya kailangan talaga na dumaan tayo sa tamang pag-aaral. Okay? Ang tawag doon ay exegesis, hindi insegesis. So, yung salitang orthodox, doon galing yung salitang orthotomeo, o yung salitang orthodox, galing yan sa orthotomeo, meaning straight teaching, matuwid na pagtuturo, saktong pagtuturo, tamang paniniwala ang ibinubunga. Pag tama ang pagtuturo, galing sa tamang interpretasyon, nagdudulot ng tamang paniniwala at tamang pamumuhay. Yun namang temno, okay, to cut, to sever, to divide. Hatiin ng tama, hatiin ng tuwid. Bakit? Kanina sa aming discipleship sa church, natuklasan namin sa aming pag-aaral na mayroon talagang mga salita na naisulat sa lumang tipan na hindi nauukol para sa Diyos. Na kung saan, dahil sa yung sumulat, yung author, hindi na lubos na kilala ang Diyos, wala siyang kaalaman tungkol kay Satanas, they don't have revelation about who the devil is, na siyang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay, pagwasak, kasamaan na nangyari, pero hindi alam ng mga author, kaya lahat ng isinulat nila, lahat ng mga pangyayari na kanilang itinala, ibinintang sa Diyos. At sa aming pag-aaral kanina, natuklasan namin, nakita namin, ops, ito, tama ito. Ops, itong pangungusap na ito ay hindi tama. Ganon ang isang paraan ng tamang pag-aaral sa lumang tipan. Matanong gamit na lente, paraan, para makita kung alin yung mali, kung alin yung tama, at anong gamit para makita, matuklasan kung alin yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Si Kristo. Amen? Kaya nag-enjoy kami kanina sa aming pag-aaral. Okay? Now, pag sinabing rightly dividing, it speaks about sharpness, precision, and accuracy. Ang tawag natin dyan sa acronym ay PAC. Ano yung PAC? Precise, accurate, Christ knowledge. Or precise, accurate, contextual knowledge. Magiging tumpak lamang ang ating mga pagtuturo. Magiging very, very sharp lang, matalas ang ating pagtuturo. Or orthomeo, rightly dividing the word of truth. Kung sa pasimula, si Kristo, sa gitna ay si Kristo, at sa bandang huli ay si Kristo, concerning Christ. Take note ha, nagre-review pa lang tayo. Masarap mag-review para lalo nating matandaan. Amen po ba? Praise God. Sa mga nag-message sa akin na hinihingi itong teaching outline, ipagpauman hindi ko pa maibibigay sapagkat kailangan ko munang tapusin ito bago ko ibigay sa inyo. Kaya you have to take note. Okay? Now, ang nagtuturo, ang manggagawang nag-aral
at approve sa Diyos. Kung magturo, ang kanyang turo hindi galing sa CR. Ano nga ang CR natin? Careless Careless and random. and random. Ano ba ang mga amoy sa CR? Halimuyak o Alingasaw. alingasaw? At pag alingasaw, pinaplush yan. Madaling salita, ginamit kong paglalarawan lang ito upang makita natin na dapat ma-flush out ang lahat ng mga maling paniniwala at aral na ating tinanggap. Itong nagpayo kay Timoteo ay natutong mag-flush out. Ang ginamit niyang salita, binasura niya. Ang sabi niya ay put it to dung. D-U-N-G. Dung. Saan galing ito? Saan ito natutunan ni Pablo? Natutunan niya ito sa wall of Nehemiah. Na noong time na ang wall of Jerusalem ay bagsak, nagtayo si Jeremiah o si Nehemiah ng wall. At sa bawat wall may mga pinto. Naku, ang ganda pa rin study yan. Okay? At isa sa pinto na kanyang inilagay, ang tawag doon ay dung gate. At yung dung gate pala, yung dung ay mga dumi. Okay? Na kung saan, lahat ng mga dumi nang pumapasok doon, direkta, dumi ng tao, dumi ng hayop. Kaya yun ang ginamit ni Paul, na yung kanyang mga nalaman na mga aral ay dumi na kanyang ibinasura. Ang dumi ay hindi tinatago kung hindi binabasura. Maliwanag po? O, kaya ang tanong, may mga dumi pa bang aral sa ating mga kaisipan na hindi pa natutuklasan? Na kailangang ibasura. Marami pa. Meron na ba sa ating mga nagbasura? Okay, yan ang mga magandang tanong. May nagbasura na ba? Willing ka bang ibasura yan? And it takes humility. Okay, ang kailangan ng kapakumbabaan. Okay, willing na magbasura. Okay, kaya ang isang tapat na nagtuturo ng katotohanan, hindi siya careless. Ano yung sabihin ng careless? Walang ingat. Sa kabaligtaran, careful, maingat na nagtuturo ng katotohanan. Ano pa yung random? Kalat-kalat, sabog-sabog. Okay? Na paggamit. But, IS. Ano yun? Intentional and skillful. What is our intention in preaching and teaching? To reveal Christ. Tama? Ano pa? Upang ituro ng tama yung tamang interpretasyon na ng Biblia, hindi ng ating interpretasyon. At pag sinabing skillful, bihasa, sanay. Pag sinabing bihasa at sanay, hindi basta-basta nagagamit ng mga salita. Marunong siyang gumamit ng mga salita na angkop sa pangungusap. Hindi basta-basta siya nagbibitaw ng mga salita. Tamang paggamit kung ito ba ay pang nagdaan, pang kasalukuyan, o pang hinaharap ng mga pangungusap. Sapagkat pagkamali ang gamit natin ng salita, kung ito ay past tense, present tense, o future tense, namamali na ang kahulugan. Naintindihan po ninyo? Mga bihasa sa pagbibigay ng kahulugan. At paano maging bihasa tayo sa pagbibigay ng kahulugan? Ano ang kahulugan ng salita nung ito'y unang binanggit? Kaya pupunta tayo sa original language. Hindi ko mo binanggit yung salitang natin sa lumang tipan. Ito'y tumutukoy na sa pangmaramihan. Dahil yung palang kahulugan ng salitang natin or us, ito pala ay paghahayag ng intensyon. Because when God said, let us create man in our own image, it has to do with His intention. And His intention is for redemption. Kaya pag hindi mo naintindihan ang chapter 1 ng Genesis, na ito pala ay redemption, mga kapatid, papunta ka na CR.
Got it? So, pag pinagsama natin yung word na orto at saka temo, ortotomeo, ang ibig sabihin to cut straight, sa paglalarawan, to handle the word of God correctly. Tamang paghawak, tamang pagtuturo, okay? Sakto, walang labis, walang kulang, walang dagdag, wala kang kahalong opinion, okay? Hindi ka nagsasabing sa palagay ko. Makinig kayo ha. Ang isa sa palatandaan ng false teacher, ganito ang kanyang katwiran, sa tingin ko, sa palagay ko. Ang isang palatandaan ng faithful teacher, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pero pag pinalali mo pa ang kahulugan ng salitang ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ayon sa tamang kahulugan ng banal na kasulatan. Gets niyo mga kapatid? Sarap mag-review pala. Sa bawat part natin, kasi hanggang part 7 ito, bawat part, review, lalong gumaganda. Okay ba mga kapatid, ang ating review? Praise the Lord, purihin ang Panginoon. So, sabi ni Pablo, kay Timoteo, humiwa ka ng tama, magturo ka ng tama, magturo ka ng ganap, magturo ka ng eksakto. Pero may dahilan bakit ito tinagubilin ni Pablo kay Timoteo. Mamaya, makikita natin yun. Okay? Sa pagtuturo mo ng tama, dapat sigurado ka, tiyak 100% na hindi mo babaluktutin ang iyong mga pagtuturo. Taas ang kamay rito ng mga naging membro ng Baluktot Teaching Christian Church. Parang nakarehistro yata. Twisted. Ang problema sa mga nagtutwist ng salita ng Diyos, ipinagdidiinan nila yung kanilang pagkaintindi na hindi naman yun ang kahulugan ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga, ano ang kahulugan? Panoorin niyo po sa aking teaching na nasa YouTube, yung teaching na innovation versus excavation. Yan, nandun pa po yung mga mas maliwanag. Innovation versus excavation. Innovation, binago mo lang. Excavation, talagang inalis yung mga mali at nagtayo ka ng tamang aral. Okay? So ito palang Hebrew word, ito palang Greek word na ortotomeo ay galing konsepto sa lumang tipan. Okay? As a review, na yung salitang ortotomeo sa Greek, sa Hebrew naman ay ano po? Sino pong yasar? Okay? Nasabi sa Proverbs 3:6, in all thy ways, acknowledge him, and he shall direct thy paths. Alam niyo bang nandito yung word na epignosis? The word epignosis is precise, accurate knowledge. Okay? Yung epignosis dito, yung salitang acknowledge. Okay? Acknowledge means to have an accurate knowledge. Okay? Kaya ito pong Proverbs 3:6 has nothing to do with our Christian living. Hello? Hindi siya applicable sa ating pamumuhay in a sense na ginagamit mo ito pag merong magtatayo ka ng negosyo, etc. Ito po may kinalaman kay Kristo. Once we have a right knowledge about who Christ is, then He ortotomeo our paths. It is only Christ who will lead us to a right path. Si Kristo po ang daan ng matuwid. So dyan, hiniram ni Pablo yung word na ortotomeo. Kasi hindi niya pwedeng gamitin na yasar kasi Greek people sila, hindi sila Hebrew. Pero may alam si Pablo sa lumang tipan, sa kasulatan. Nakuha niyo ang aking mga premise kanina? Okay? So the word direct, to make a straight path. Okay? Now, pag sinabing straight path, unhindered. Pag sinabing unhindered, hindi pwedeng mahadlangan. Anong mga hadlang sa straight path? Anong mga hadlang sa tamang aral ni Kristo? Opinion mo, opinion ko.
Gets nyo? Pakahulugan mo, pakahulugan ko. Ano pa yung mga humahadlang para hindi maging tuwid yung ating mga pagtuturo? Out of context. Wrong interpretation. Kaya pag sinabing unhindered, nasa right context, nasa right original meaning, nasa right meaning sa original word nito, at kung ano ang intensyon ng sumulat. At walang intensyon ng mga sumulat kung hindi i-reveal si Kristo. Particular ang mga apostol. Okay? Unhindered pathway in the teaching of God's word. Leading directly to Christ. Si Kristo ang lundo. Okay? So, yung Hebrew word noon ay yasar, ang ibig sabihin ay crook or straight, baloktot. Meron bang binanggit na mga crook word sa Old Testament? Meron. Ecclesiastes 7:13. Consider the work of God, for who can make that straight? It is only God. The work of God is straight. And what is the work of God? Pointing to dito sa Ecclesiastes na ito, the work concerning salvation. The work concerning redemption. It is a straight. Okay? So, which he had made crook. Sabi, may mga tao binaloktot ito. Aminado naman kayo ako minsan tayo naging biktima ng baloktot na aral. Pero gusto niyo bang manatili sa mga baloktot na katwiran? Baloktot na aral? Ipangalandakan ang mga baloktot na pangangatwirang hindi naman yun ang kahulugan? Kasi minsan ang problema, nasanay tayo sa pagbibigay ng kahulugan sa talata sa wikang Ingles at saka Tagalog. Ang wikang English at ang wikang Tagalog, hindi yan ang original language ng Bible. Amen? Ang original language is Hebrew, Aramaic, at saka Greek. Bakit nagkaroon ng English, Bible, at saka Tagalog? Kasi nagkaroon ng pribilehiyo yung mga translator dahil lumalawak, nag-evolve, nagbabago ang mga lingwahe. Kaya isinalin sa lingwahe ng angkop na kapanahunan para maintindihan. Nagkaproblema ngayon sa translation. Ang original language walang problema. Clear? Pero yung translation. Kaya we need to go back. I said, a good student of the word ay laging pumupunta sa original word, original language. Amen po ba? Praise God. So, sa Isaiah 40, verse 3 and 4, binanggit din natin, sabi dyan, baku-bakong lupa ay magiging patag at ang mga baku-bakong dako ay magiging kapatagan. It was a prophecy pointing to wrong teaching. Take note. Ang book of Isaiah at saka ang book of Psalms, ang isa sa pinakamaraming typology, symbols, figure of speech, metaphor concerning the death, burial, and resurrection of Jesus. Pero hindi lahat ng sinulat ni Propeta Isaiah ay tama. Meron dyan mga mali. Katulad ng, sabi ni Isaiah, kung doon ka nagkakamali, chapter 26, at pinatay sila ng Diyos. Kanina, nadaanan namin yon sa storya ni Noe kasi yun ang aming tinalakay, yung arko ni Noe. At sabi, at sinipingan sila ng mga anak ng Diyos. Noon, ang interpretasyon, ang mga sumiping sa mga babae noon ay mga anghel. Sino pong mga ganun dati ang paniniwala? Ang tawag ko doon ay kalokohang paniniwala. Paano sisiping ang espiritu sa pisikal? Aber? Anak ng Diyos. Ay yung salitang Diyos doon in a plural form. Tama? Ginagamit din ito sa mga maharlika, sa mga kilalang tao. Yung salitang Diyos ay ginagamit din sa mga hari, sa demonyo, sa Diyos at sa mga anghel. Kaya sino doon? Diyos. Para malaman niyan, tinuro ko yan yung salitang Elohim. Di ba? Pastor Jerry, nandun ka nun Tanda ko yun Okay? Maganda yon.
So, yung salitang context, bakit pinayuhan ni Pablo si Timoteo na mag-aral ka, tapat na naghihiwa ng salita ng katotohanan, kasi nung panahon nila, meron ng dalawang tao. Hindi ko matandaan nung nakaraang linggo yung isa, pero ang sinabi ni Pastor Tom ay si Alexander. Pastor Tom, bukod si Alexander sa dalawang ito. Okay? Meron ding Alexander, pero merong Himeneo at saka si Pileto. Okay? Himeneo at saka si Pileto. Okay? Itong dalawang ito, ang sabi ng talata, may bago ako natuklasan dito. Pakinggan niyo, maganda. So this is the context. Bakit ginamit ni Paul yung salitang orthotomeo, address niya kay Timoteo sa panahon nila to handle the word of God correctly. Kasi merong humahawak, nagtuturo ng salita ng Diyos nung panahon nila na baluktot, crook. Okay? At ito'y mababasa natin sa 2 Timothy. This is the context. Verse 17, verse 18. And their word, who is this there? Sino itong, at yung mga salita nila, tinukoy dito ni Pablo, si Himeneus at saka si Philetus. Hindi ko alam kung anong pronunciation dito. Tagalog na lang para madali. Si Pileto at saka si Himeneo. Okay? Pero basahin natin. Ang kanilang mga salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Sinerge ko po yung salitang gangrena na sa Greek ay gangreina. Nang ibig sabihin pala nitong gangrena ay uri ng sakit. Isang sakit sa pisikal na kung saan yung mga tissues ay naapektuhan na lumikha ng sugat at walang kagalingan ito. Isa itong cancer na kumakalat. Pag nagkaroon ka ng sakit, so meaning panahon nila may sakit ng ganito. Okay? Kumakalat ito. Nangingitim, yung sugat, hindi gumagaling. Kasi nagkaroon na ng sakit yung tissue. Okay? Kaya pagka kayo ay pupunta sa grocery, huwag na kayong bumili ng tissue. Parang kitong, Bishop. Hindi, gangrena. Okay? Iba yung ketong, kapatid. Okay? So ngayon, ginamit ni Pablo yung paglalarawan ng sakit na gangrena, itinulad niya sa mga maling aral, baluktot na aral ni Himeneo at ni Piletong kumakalat nung panahon nila na natuklasan ni Apostol Pablo. Nakuha niya? Look, ginamit din niya yung paglalarawan na kakalat o kumakalat. Importante itong word na ito. Ang kanilang mga salita. Okay? Ano yung mga salita nila? Teaching nila, doktrina. Nino? Sino yung sila? Si Himeneo at Pileto. Inahalin tulad ni Apostol Pablo sa sakit na gangrena. Ano yung gangrena? Ang gangrena ay nagsisimulang maliit, pero ito'y kumakalat sa buong katawang pisikal. Kaya yung teaching nitong si Himeneo at ni Pileto ay katulad ng gangrenang kumakalat nung panahon nila. Nung inaaral ko ito, sabi ko, uy, daming sakit na gangrena sa church, ah. Hindi naman yan buni. Pastor, gangrene yan. Gangrene. Usually, may mga diabetes ang pag nasugatan, hindi gumagaling, nabubulok. Kaya pinuputol yung minsan sa ankle lang, tapos tuhod o kaya hita. Yan ang gamot dun. Pinuputol. Gangrene sa English, gangrene. Opo, gangrene, binanggit. Or canker, or gangrene. Gangrena. So, ano ang focus ni Paul nung gamitin niya yung salitang gangrene? Ano yung ginamit niyang salita? Kumakalat. Nag-i-spread. Kumakalat. Kaya, inilarawan niya ito, yung sakit na ito sa mga
turo ni Himeneo at saka ni Pileto na yung turo nila ay isang uri ng sakit na kumakalat. Kaya, therefore, if we preach, teach the word of God incorrectly, wrong interpretation, kapatid, gangrena yan. Katulad siya ng gangrenang kumakalat. At ang sabi ni Pablo, yung teaching nila sumisira ng pananampalataya. Same is true in the physical. Ang sakit na gangrena or gangrene ay sumisira sa physical. Kaya ito ang background. Bakit sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mag-aral ka? Okay? Study, magsikap ka sa pag-aaral. Sapagkat sa panahon mo, may mga aral na kumakalat katulad ng sakit na gangrena. Nakuha niya? Tanong, mayroon ho bang mga kumakalat na sakit na gangrena sa mga churches ngayon? Maaring pag nagkamali, hindi nangangahulugang sakit agad. Take note ha, ulitin ko po, patatlong beses ko itong uulitin. Yung word na kakalat, kumakalat, ang ginamit ni Apostol Pablo. Okay? Naglilipana ang mga maling aral. Kaya ang sabi ni Pablo kay Timoteo, aral ka. Kailangang hatiin mo, rightly dividing the word of truth. Kasi may mga maling kumalat na aral. At pagdating sa mga sumunod na mga talata, okay, pinaliwanag ni Apostol Pablo na nagtuturo itong mga ito na yung pagkabuhay na maguli ng mga anak ng Diyos, yung resurrection, yung appearance. Nangyari na, tapos na. Kaya nawawala na ng pag-asa ang mga mananampalataya nung panahon nila. And their teaching is against the truth. Because our resurrection, ng kahulugan ng resurrection natin, appearance, hello, amen, rapture, harpazo, that is our blessed hope. Tama? Oh, I hope na naintindihan nyo. Kaya habang inaaral ko ito, uy, ganito pala. May mga sakit na kumakalat. Ano ang mga sakit na kumakalat? Pag sinabing sakit na kumakalat, okay? Nakakapinsala. Tandaan niyo ito, hindi lahat ng kumakalat ay nagpapakita ng paglago. Hi! May mga kumakalat nag-spread pero wrong teaching. Now, how can we validate that? Okay, truth. Kaya sabi ni Pablo, na tungkol sa katotohanan ay nangagkamali sila. Sabi sa wikang Ingles, concerning the truth, have erred. Erred. Alam niyo ba yung salitang erred ay minana ni Pablo kay Jesus? Di ba? Naalala niyo ba yung pinag-aralan natin? Na sabi ni Jesus doon sa mga scribes and Pharisee na nagbigay sa kanya ng halimbawa na mayroong isang lalaki o isang babae na nagkaroon siya ng asawa, unang asawa, namatay. Tapos yung kapatid. Tapos yung pangalawa, patatlo hanggang pampito. Tapos nagtanong siya. Nagtanong yung mga scribe at Pariseo kay Jesus, sino ang tunay na asawa sa pagkabuhay na maguli? Actually, walang ganong totoong nangyari. Ginamit lang nilang halimbawa yung para pabulaanan nila na wala ng pagkabuhay na maguli. Oh, naintindihan nyo? Ano sagot ni Jesus? You do err. You are in error. Kaya hindi maling sabihin sa isang kapatid, sa isang pastor, Pastor, mali po ang aral mo. Bakit? Yan ang mga direktang sinasabi ni Jesus na minana ni Apostol Pablo, ipinamamana kay Timoteo at siya ring dapat nating manahin. Okay? Pero in the context, dapat alam natin ang truth. Nakukundan niya, susundan niyo mga kapatid. Di ba? Oh. Sarap mag-review.
Okay ho ba? Lalong gumanda, lalo nating naintindihan. At ano nga ang target ng understanding? The mind. Okay? So, itong dalawang ito, bukod kay Alexander, Pastor Atom, sila ang mga nagbaluktot. Saan? Sa mga aral. Kaya noong pa man, may mga nagbabaluktot na. Tanong, hanggang no ba may mga nagbabaluktot pa? At kung meron, ito ang mag-encourage sa atin na mag-aral ng tama upang labanan ang mga maling aral. Amen? So, ang ortotomeo ay panawagan, utos, command kay Timoteo ni Pablo. Number one reason, to cut away false interpretation. Para putulin, sabi nga ni Tito John, pagka may gangrene, pinuputol eh. Di ba? Oh, yan ang sinabi, napakinggan yung sinabi ni Tito John, di ba? Pinuputol yung tuhod o paa. Oh, ako po, merong kapitbahay kami rito sa aming palengke na nung una, ang pinutol lamang yung, kumbaga sa paa, ito lamang yung paa hanggang dini. Eh, kumakalat pa rin. Tapos, pinutol na yung kanang binti. O, di isang na lang, isang binti na lang, isang paa. Ay, kumalat pa rin. Dalawang binti na naputol. Hindi ko alam kung ano pang susunod na pangyayari. O puputulin. So, hindi lang purpose, ba't sinulatan ni Pablo sa Timoteo? Putulin ang mga maling interpretasyon. At sila i-expose. Ibulgar yung mga nagre-reject, nagdi-distort. Mali po yan. Hindi po tama yan. That is one reason bakit tayo nag-aaral ng tama. Para mabisto yung maling aral. We are not against the person. Take note, we are against the wrong teaching. Dahil ang tunay na nagmamahal sa taong yon, itinutuwid, itinatama ang maling aral. Dahil ang pag-ibig, hindi ikinatutuwa ang gawang mali. Yung salitang gawang mali doon ay hindi tumutukoy lang sa behavior. Ang gawang mali doon ay kasama mga maling aral. Maling aral. Okay? Number 2, reason, to cut straight path to Christ. Ipakita na si Kristo ang tinutukoy na mga kwento sa lumang tipan. Recording in progress. Maniwala kayo. Binibigyan natin ng honor at karangalan ng Diyos. Nire-respeto natin ng Diyos. Kasi ang pagrespeto sa Diyos ay pagrespeto sa kanyang salita. At ang pagrespeto sa kanyang salita, pagrespeto sa kanya. Totoo naman yun eh. Pag meron kang sinabi sa isang tao at hindi nirespeto yung sinabi mo, it only shows na hindi ka rin niya nire-respeto. Tama po ba? So do you want or do we need to respect God? Yes or no? Yes. Now, how can we respect God? Paano natin papakita na nire-respeto natin ang Diyos? Respetuhin natin ang kanyang salita. At paano nire-respeto ang kanyang salita? Itinuturo ng tama. Madaling salita, marami pala tayong karanasan na hindi natin na-respeto ang Diyos. Bakit? Hindi mali yung turo natin eh. Pero maganda, kahit ganun, hindi naman nagbago ang Diyos sa atin. Tayo ang dapat magbago. See? Oh, that is another purpose. Sabi dan, guided
by the Spirit. Nako, dito maraming nagsasabing, ay, hindi ko na kailangan ng teacher kasi ang teacher ko, Holy Spirit. Nako, yun ang mga unang dapat ituwid. Ano, Pastora Hernan? Meron tayong kilala yata dito sa Mindoro niyan, eh, no? Oh, may kilala, eh. Sinabi pa. Alam mo, Pastor Edgar, ang aking teacher ay Holy Spirit. Kaya kung anong sinasabi niya sa akin, sinusunod ko. Talaga? Ano naman ang basehan mo na yan ang sinasabi ng Holy Spirit? Hindi, sanay na ako makinig sa Holy Spirit. Recording in Gusto niyo bang progress. irespeto ang Diyos? Siyempre, oo, ang sagot. Ang sumunod na magandang tanong, paano mo irerespeto ang Diyos? Ang sagot, rerespetuhin ko kanyang salita. Paano mo rerespetuhin ang kanyang salita? Kung yung tunay na kahulugan nito, hindi yun ang ating nalalaman at itinuturo. That is disrespectful. That is disrespect. Hindi yun paggalang. Ang pagtuturo ng maling katuruan or out of context is disrespectful. Hindi pagrespeto sa salita at hindi rin pagrespeto sa Diyos. Pero ang Diyos hindi nagre-react kahit ganon. Tama? Hindi mababago ng kawalan natin ng respeto sa Diyos at sa kanyang salita ang karakter at nature ng Diyos. Pero dinefine ni Pablo, sakit yan na dapat maputol. So, bilang isang skilled, bihasang craftsman na humahati ng tuwid, yung mga nasa orthopedic. Saan ba yung orthopedic? Lapit sa Banawe, Quezon City. Tama? Lapit lang. Banda-banda ron lang ako pinanganak sa Quezon City. Sa orthopedic, doon dinadala yung mga nababali. Mga babaling buto, etc. Mga dapat operahin. At natuklasan ko yung mga orthotist doon. Napakahuhusay. Very skilled sila. Lalo na kasabay pa ng yung mga tawag dito, makabagong siyensya, kaalaman. Naayos nila yung mga hindi dapat maayos. Dalangin ko sa Panginoon, kasama ako na siyang pangarap ko rin, dahilan ng ating pag-aaral, ay maging skilled workman tayo. Hello, amen? Pwede ba tayo mag-raise ng hand bilang pagsang-ayon na ako ay dumating sa isang mahusay na tagapagturo ng aral ni Kristo. Okay? Si Kristo, ang salita, in the beginning was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Bakit sinabi in the beginning was the Word? Kasi ang communication, ang mode of communication noon is via words. Kaya in the beginning was the Word. God communicated this message via words. Okay? Now, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pagdating, and the Word made or became flesh. Yung became flesh doon, yung incarnation, yun ang may timetable. Yung became flesh doon, yung incarnation doon, yun ay sakop ng alin? Ng space, time, and matter. Itong Diyos na Espiritu, na hindi sakop ng creation, hindi sakop ng space, time, and matter, for the purpose of redemption, kailangan niyang magkatawang tao. At maganda yan, tinuro ko rin yan noon na himay. Okay? So, kaya dapat lahat ng teaching natin nakaangkla. Saan? Sa Word. At sino ang Word? Si Jesus. Amen po ba? So, to misinterpret the Scripture is not just academic, it is an error. Pagka mali ang pagtuturo natin, mali nating na ipakilala si Kristo. Tanong, sa lumang tipan ba, na ipakilala ba si Kristo ng mali?
Sa panahon ba natin na ipapakilala rin ba si Kristo ng mali? At ito ang challenge sa atin na kailangan tayong mag-aral. Magamit upang muling ipakilala si Kristo ng tama. Tama? Ipakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng tama. Kaya ang orthotomeo is Christ-centered. Why? Because Jesus is the straight line. Okay? Siya yung tuwid na aral. Siya yung fulfillment ng kautusan. Tinalakay din natin na si Jesus ang grace and truth. Yung salitang and dito ay napakahalaga. Sa Greek yan ay kai, yung kai principle ay napakahalaga na makita. Kasi pagka po tayo ay ignorante sa mga original word ng Bible, mamamali tayo ng interpretasyon. Okay? Ma-abuse natin ang Biblia. Halimbawa, sabi ni Jesus, naparito ko para magbigay ng buhay at ng kasaganaan. Pag binasa mo siya sa Tagalog at inintindi mo siya sa lingwahe ng Tagalog, magkakaroon ka ng dalawang pakahulugan doon sa salitang buhay at saka yung salitang kasaganaan. Which is yan ang mga interpretasyon ng mga nakasama kong mga nasa grace, grace, grace. Na kung saan, hindi pala ang kahulugan ng and doon at ay isang salita na ginamit na magkahiwalay na kahulugan ng dalawang magkasunod na salita. Sa halip, yung salitang at doon ay pagliliwanag, pagbibigay ng tama pang kahulugan sa unang salita na unang binanggit pagkatapos nung sumunod na salita. Gets nyo? Kaya nung sinabi ni Jesus na parito para magbigay ng buhay, na siyang masaganang buhay. It has nothing to do with material. Takbo agad sa isip ng maraming mga grace preacher na pagka grace o kaya abundance, agad-agad sa isip material. Saan nila kinuha yung ganong kahulugan? Sa translation ng Tagalog, sa diksyonaryo ng Tagalog. Kanino okay. Yan basta magtitiwala sa translation. Kailangan natin ng original language. Amen po ba? Kaya yung isang pastor dito sa Mindoro, Pastor Hernan, yung bishop, dinirekta ko na eh. Kasama kita nun tayo, di ba? Nag-conference tayo. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng tagumpay. Tinginan natin. Ang Diyos hindi nagbibigay ng material. Yun pa naman ang kanilang mga message. Hanggang sa dumating yung sinasabi nila Recording in Kapirahan. progress. Kenomiya. Kaya pagka sabi ng isa sa pinakamalapit na kahulugan, galing sa big ng isang accountant. Pagka pala sinabing heaven's economy, kapirahan ng langit.
Recording Yung in salitang progress. grace, which is truth. Ang grasya ng Diyos ay katotohanan. Merong mga kasama ako, kaibigan, mga paso dito sa Mindoro, pag sinabing grace, takbo agad ang isip. Material na bagay. Kasama material. No. Sariling language ng Bible. Pag binasa yung salitang abundance, ano pa? Prosperity. Ano pa? Riches. Wala siyang kinalaman sa material. Paano yung sinasabi po doon sa 3 John 2? I pray that you may prosper and be in good health. Tinuro ko rin yan. Hindi ko alam kung napanood niyo na sa YouTube. Anong ibig sabihin ng author? Yung salitang prosper doon. I pray that you may prosper and be in good health. Basahin niyo yung context. Okay? Sino sinulatan niya? At ano ang kahulugan noong talatang iyon? Yung pala, itong sinulatan niya ay naglalakbay sa katotohanan. Yun ang tinutukoy niyang prosperity doon. Walang kinalaman sa material na bagay. Hello? Kung gusto mong umunlad sa iyong kabuhayan, brasuhin mo. Tama? So, Jesus is the foundation of sound doctrine. Pag sinabing sound, healthy. Pag sinabing doctrine, singular. Iisa lang ang malusog, wasto, tama, tumpak na aral. Si Kristo. Hello, amen? Kung gusto mong lumusog, malusog ang pinapakain mo na magdudulot ng paglago, aral ni Kristo. Pero pagka ang aral ay may nakakahawang sakit, gangrena, hindi kailanman lalago, walang growth, walang paglago. Klaro? Kayo ho ba'y simula nung tayo mag-aral, magkatagpo-tagpo, kayo ba'y nakaranas na ng mga paglago sa kaalaman kay Kristo? Ang amin bang tinuturo sa inyo ay sound? Malusog na aral? Isa lang ang malusog na aral, si Kristo. Yung isasama mo yung politika, yung current events sa yung mensahe, gangrena yan. Si Kristo lang nag-aral. Walang ibang pundasyon na nailagay na ng iba kung hindi si Kristo. So any interpretation not aligned, anumang pagpapaliwanag, pakahulugan, pagtuturo sa Biblia na hindi naka-align kay Kristo, aral ni Kristo, baluktot na aral. Abuse of the scripture. Okay? So, tapos na ako ng review. What time is it? Ang haba ng review natin. Pero meron ba tayong mas lumiwanag po ba? Okay? What are the practical implications of orthotomeo? Number 1, saan natin dapat i-apply ang pagtuturo ng matuwid na aral? Number 1, preaching and teaching. Ulit, saan dapat natin ini-apply? Saan ba nababagay na magturo ng orthotomeo? Saan ito ginagamit? Sa ating mga preaching and teaching. As we preach the word and teach the word, well, may pagkakaiba ba yung preaching and teaching? Parang natanong ko na ito na. Is there a difference between preaching and teaching? Ano pagkakaiba kung meron? Kung wala, bakit? Okay, good. Ano pa? Ganda. Ako na magsasabi. Preaching is What is To preaching? to announce Sister and Ana, proclaim. to proclaim, to announce. How about teaching? Information and details. Wow, mukhang tininan ka agad ni Sister Ana yung kanyang notes. Palakpakan naman natin si Sister Ana. Sa gabing ito, siya ang ating first honor. Amen? Very good. May malaking pagkakaiba. Okay? Sa Book of Acts, pinreach nila, pinoclaim nila, si Jesus. Okay?
Pero pagdating kay Pablo, merong preaching, pero mas marami sa kanya teaching. Okay, pag sinabing teaching, ano? Detail na, detalye. Okay? So whether in preaching, okay, and whether in teaching, dapat orthotomeo, rightly dividing the word of truth. Amen po ba? Sino po ito mga nagpipreach? Sino rito mga nagtiteach? Kaya meron akong tagubilin sa inyo noong nakaraan na kung maari, huwag muna kayong magpatayo ng mga member ninyo na hindi tumaan sa tamang pag-aaral. Hello? Ang responsibilidad natin, basahin nyo ang Book of Ephesians chapter 4, pinuulit-ulit yang himayin, ang trabaho natin, i-equip sila, sanayin sila, palaguin sila. Okay? Hindi ito pag minamadali hanggang sa sila ay matutong magturo din ng tama. Amen po ba? Huwag agad-agad, isaalang sila. Okay? Ngayon, kung naturuan mo sila ng tama at sapat, pag sinalang mo sila, obserbahan mo sila. Ganyan ang ginawa ni Jesus sa kanyang discipleship sa mga alagad. Inobserbahan nila. Inobserbahan ni Jesus. At ituwid kung merong dapat ituwid. Okay? Klaro ba? So every sermon must draw a straight line to Christ. Not merely teaching on morality, values, tradition, kultura. Okay? Preaching must exalt the grace of Christ, not human. Preaching must exalt the doctrine of Christ or Christ, not human. Approve unto God ang preaching kapag si Kristo ang sentro. Amen? Marami akong tinanggap ngayon ng mga lesson. At willing po akong i-share ito sa inyo. Okay? Pero aral muna tayo ng mga pamaraan. Number 2, saan dapat i-apply yung orthotomeo? Personal Bible studies. Meron po mga nagba-Bible study sa inyo. Tama? Huwag mong ibahin yung style mo sa Bible study o yung pamamaraan mo sa Bible study at saka sa preaching and teaching. Same lang. Orthotomeo din. Tama? Maliwanag? So the believer must approach the scripture with the Spirit's guidance, asking how does this passage reveal to me sa mga Bible studies. Okay? Number 3, guarding against false doctrine. Orthotomeo din ang gamit natin. Tagubilin nito ni Pablo kay Timoteo. Ang isang dahilan, bakit niya tinagubilin? Para maging tama ang kanyang pagtuturo. Okay? At may kumakalat na gangrena sa panahon nila. Kaya, mabantayan. Dalawang bagay, offensive at saka defensive. Okay? Ang defensive, okay, means we guard. Tama? Binabantayan natin yung ating kawan, tayong pastor, sa mga maling aral na hindi mapasok. Okay? Pangalawa, offensive. Para ituwid, itama yung kanilang mga maling aral. At yung pagtutuwid sa maling aral, maling paniniwala. Take note, it takes humility. Nangailangan ng kapakumbabaan. Amen po ba? Ano example sa Bible? Merong isang lalaki sa book of Luke 28. Na itong lalaking ito, pag nagturo, talagang alam niya mga kasulatan. Very eloquent. Tapos fervent in spirit. But he knew only the baptism of John. Old Testament lang alam. At sa kanyang pagtuturo, may nakikinig, mag-asawa. Tapos, ito pong lalaking ito, nagtuturo. Sabi doon, he taught the word of God accurately. Kung magturo, accurate. Pero merong binanggit na mahalagang salita. Pointing to this mag-asawa. Sabi, at tinuruan itong si Apollos ng higit na mas tumpak. They teach the word of God to Apollos with more accuracy. Kaya merong accurate, pero yung accuracy niya, Old Testament. Pero may nagtuturo ng mas accurate, full revelation. It takes humbleness
take humility sa part ni ni Apollos. Ang sabi ng banal na kasulatan, after nung pagtuturo sa kanya ng discipleship, sa katandaan nyo the word discipleship is teaching. Ulit, the meaning of the word discipleship sa Bible, galing sa mouth ni Jesus, is teaching. Teaching what? The doctrine of Christ. That is discipleship. Hello? Naintindihan nyo? Okay? E noon, ang mga discipleship namin noon, pag-aralan yung EE. Sino nakakalam ng EE? Ano pa? Bridge sa, ano ba yun? Romance Road. What else? Dami yan, di ba? Oh. Doon lang kami, akala namin, yun lang ang pagkakaintindi ko sa disciple. Kaya dyan sa Novaliches, dyan ako gumraduate sa Bible School. Dyan sa bayan, may kasama akong dalawa tagahawak nung, Manila paper. Sinishare ko yung EE, personal, tapos nagsishare ako ng Romance Road, etc. Nag-evangelism kami. Akala ko, yun lang pala yung yun lang pala yung kahulugan ng discipleship. Hindi pala. Ang totoong meaning ng discipleship, teaching. Teaching what? The doctrine of Christ. So once you are teaching the doctrine of Christ, congratulations. You are discipling your people. Amen to that? So, guarding against false doctrine. Sinong babantayan natin? Di ba? Unang-una, tayo. Sino pa yung tinuturuan natin? Bakit? Laban sa mga wrong doctrine. Meron na bang wrong doctrine? Meron. Dapat ma-identify natin. So many today distort the word. Binabaluktot ang salita. Bakit? Kasi ang emphasis nila is legalism, emphasis nila is religion, legality, ano pa? Inspiration and motivation. Pagka pa naman yung may makakating tenga, itching ears, gusto lang nilang mapakinggan yung mag-address yung kanilang emotion, not the renewing of the mind. Pagka ina-address mo ng mabagong isip, mabagong maling paniniwala, i-react yan. Lumalaban yan. Unless he has a humble heart. Salamat. Nakakasiguro ako. 99%. Pwede na natin gawing 100%. Ano ba gusto? 99 o 100%? Depende sa anong sasabihin ko. Tama? Pero ako nakakasiguro 100%. Marunong mag-unlearn ang lahat ng mga kaharap ko ngayon. Amen? Sabi ko sa inyo, pag nagsisharing kami ni Bishop doon, nag-uusap, sabi namin, dumating kami sa konklusyon, tayo partner ang unang nag-unlearn bago yung mga estudyante natin. Marami po kaming in-unlearn. Hanggang sa humingi nga ako ng tawad sa congregation. So, orthotomeo calls us to balance. Pag sinabing balance, don't you know that the teaching of Christ is already balanced? If the teaching of Christ is balanced, how can you balance the balance? Pwede mo bang balansehin yung balanse na? That's a good question. Hindi, dapat, Pastor Edgar, dapat balanse ang ating pagtuturo. Oh, di ba? Ang tanong ko, alam mo ba na ang salita ng Diyos ay balanse na? Pag sinabing balanse, hindi tagilid. Tama? Pag sinabing balanse, straight. Tama? Oh. Paanong ikaw at ako ay may kakayanang balansehin ito dahil bago pa maisulat ang salita, hanggang sa ito'y maisulat at ma-reveal yung totoong kahulugan nito, balanse na, may kakayanan ka ba at ako na balansehin ito? Parang ganito rin Do you believe that the Word of God is already inspired? Sino po naniniwala ng salita ng Diyos ay inspired na? And who inspired the Word of God? God Himself, right? Tapos ituturo mo through inspiration. How can you inspire the already inspired Word of God? Can you re-inspire it? Come on. No. Ang liwanag ng sabi ni Pablo, all scripture is inspired by God. In-address niya kung sino nag-inspire niyan. Tama? Pero yung inspirasyon na yan, kapaki-pakinabang lang yan.
Hindi sinabi, true inspirational message, motivational message. No, true doctrine, teaching, doktrina, aral. O, tapos yung sa pag-aaral, nakapaloob yung correction. At ang basihan ng pagtutuwid natin, aral ni Kristo. Tama? Ano pa? For reproof. At ang proof natin na pinapakita sa tamang aral, tamang doktrina, aral ni Kristo. Gets nyo? At pamumuhay ng matuwid. At para makapamuhay ng matuwid, aral ni Kristo. Yun ang pakinabang ng pagtuturo ng tamang aral. Aral ni Kristo. Learning? Para ako nagpipreach ngayon. So, it calls us to balance presenting Christ as the true gospel without compromise. Kaya, pagka nag-compromise, nagdagdag, hindi na balanse. Kaya pag may nagsabi sa atin, hindi, dapat balanse ang ating pagtuturo. Ang una kong tanong sa nagsabi sa akin yan, pwede niyong manahin kung gusto niyo. Tinanong ko siya, naniniwala ka ba na ang Biblia balanse na? Meron bang imbalance sa salita ng Diyos? Pag sinabing imbalance, imperfect. Tama? Meron bang imperfection ng Word of God? Word of truth na eh. Oh. Kaya, yun ang una. Balanse na ang salita ng Diyos. Pag sinabing balanse, straight. No deviation. Tama? Ngayon, kung balanse na ito, gagaling ka pa ba sa Diyos sa pagbabalanse? Learning. So the word balance means not to compromise. Again, not to compromise. Pag sinabing, huwag mo i-kompromiso ang truth because of your belief system. Number 4, ano nga yung 1, 2, 3 natin? Number 1, saan dapat ina-apply ang orthotomeo, preaching and teaching. I hope someday na pag nagpipreach kayo, ako ay isa sa mga listener. Parang wala yatang sabi ni Pastor Elby, ikaw muna. Para naman ako'y matuto sa inyo. Para makita ko kung yung ating pinag-aaralan ay. Okay, kaya yun ang ginawa ko sa mga member natin dito eh. Nung ako'y napunta sa ibang bansa, sila muna in-assign ko. Okay. Walang di pinapawisan. Nung minsan, ito mga 4 Wednesday, 3 Wednesday, ako'y nakaupo doon. Eh, ang aircon natin sa church ay 4 eh. Okay? Lalakas ng aircon. Ay, siya pawisan. Iba daw talaga. Well, the point is this. Sa preaching and teaching natin, dapat orthotomeo ang pamamaraan. Matuwid na naghahati ng salita ng Diyos. Amen po ba? Saan pa? Bible studies. Kung kayo mga nagba-Bible studies, huwag magbago. Okay? Pangatlo, saan pa? Ang gamit sa rightly dividing the word of truth. Laban sa mga maling aral. Okay? Hindi mo kayang tinagin ang rightly dividing the word of truth. Tama? Number 4, sa ating pamumuhay. Alam niyo, napakahalaga nito. Ang salita ng Diyos ay dapat ipamuhay. Maraming namuhay sa salita ng Diyos, dala ng takot. Tama po ba ako? Sumusunod sila, dala ng takot. Ano dahilan? Ano pinakaugat? Nagkaroon sila ng maling paniniwala. At saan galing ang maling paniniwala? Sa maling aral. Saan galing ang maling aral? Sa maling interpretasyon. Yan ang unang-unang tanong sa akin ni Pastor Charles eh. Ano, Pastor Charles? Di ba? Bakit maraming mga maling aral? Isa lang naman ang Biblia. Okay? Una, dahil isa lang naman ang salita ng Diyos, isa lang din ang kahulugan nito, interpretasyon. At meron na siyang sariling interpretasyon.
Tama? So saan nagmula ang pinakaugat ng maling aral? Wrong interpretation. Hindi dumaan sa rightly dividing the word of truth. Ulit, ano ang pinagmula ng wrong teaching, wrong doctrine, wrong interpretation. Kaya baybayin natin. Pag wrongly interpreted ang word of God, it create wrong teaching. At pag naituro yung wrong teaching, it will create wrong believing. Maling paniniwala, ang hatid ng maling aral na galing sa maling interpretasyon. At pag may maling paniniwala, mali ang pamumuhay. Kaya sa pamumuhay, dapat nandoon din yung kita ninyo. Maraming mga nabuhay sa lumang tipan, mali ang pagkakilala nila sa Diyos. Mali ang kanilang mga pamumuhay. Kaya may maling pamumuhay, mali ang kanilang paniniwala. Yung may tamang pamumuhay, tama ang paniniwala. Saan galing ang tamang paniniwala? Kaya kanina sinabi ko sa inyo, ang target ng understanding is the mind. Pag nagkaroon ng understanding, nagiging tama yung kanyang puso. Pag sabi nagiging tama, natututong magtiwala ng lubos sa Diyos. Amen po ba? I hope na nakukuha niyo mga kapatid. So cutting straight means living straight. Pag sinabing tamang paghiwa, tamang turo, nagre-resulta ng tamang pamumuhay. Tama po ba? Saan galing ang tamang pamumuhay? Tamang paniniwala. Saan galing ang tamang paniniwala? Tamang aral. Bakit nagkaroon ng tamang aral? Sa tamang interpretasyon sa Biblia. Meron ho bang dapat pang itama sa atin? Tinatanong ko po kayo. Meron pa ho bang dapat meron pa bang dapat itama sa atin? Marami pa po. Marami Hindi pa namin na. Marami pa. Ang inyo bang guro, ako ba na bilang guro, marami pa bang dapat itama? Ay, sobrang dami pa. Sabi ko sa inyo kanina yung hindi pa natin naiintindihan, kumpara sa naiintindihan na natin, ay mas sobrang heavy pa yan. Sobrang valuable pa yan. Amen? Sobrang napakahalaga pa yan na dapat nating maintindihan. Titus 2:11 and 12, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us. Kaya itong grasya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan, ang sabi dyan sa Tagalog, nagturo sa atin. Grace is not only a person, but grace is also a teaching. Ulit, grace is not only a person, is also a teaching. Okay? Sabi, ano ang teaching na tinuro? Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sapagat ang nahayag ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan. Okay? Sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin. Ang pundasyon ng kaligtasan ay si Kristo, ang magdudulot ng tamang pamumuhay sa atin, aral din ni Kristo. Clear? Kaya hindi pwedeng paghiwalayin si Kristo at saka aral ni Kristo. Pero, yung kaligtasan o yung aral ni Kristo, pagdating sa paglago, hindi available sa unbeliever. Exclusive lang yan sa mga believer. Kasi first and foremost, walang spiritual growth ang unbeliever. Agree? Agree? Hindi kailanman lalago. Huwag kayong umasang lalago yung unbeliever. Why? Paano siyang lalago? Ay, hindi pa nga siya pinapanganak sa espiritu. Nakakita na ba kayong lumago na hindi pa pinapanganak? That makes sense. So, spiritual growth is only available for the new creation man. Those who are born of God. Tama? Okay. Sa akin pagtatapos,
I have 4 minutes. Ay, salamat. Magtatapos na. Part 1 pa lang tayo. Next week, part 2. Maganda po ito, himay na himay. Okay? Orthotomeo is not a simple command. Okay? But it is a command, pero hindi sa isang simpleng utos lang. Okay? Para sa isang mabuting mag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo ba'y mga mabubuting estudyante ng salita ng Diyos? So, merong tahasang utos sa atin. Okay? Ang utos sa atin is to be Christ-centered interpreter of the Scripture. Take note of that. Huwag niyo makalimutan ito. Utos sa atin, tagubilin sa atin na tayo Christ-centered interpreter of the Scripture. Okay? Sabay-sabay nating sabihin, huwag na kayong mag-unmute. Nakamute na lang. I want to be, sabay-sabay, I want to be a Christ-centered. Huwag na kayong mag-unmute, mag-mute na lang para ako na lang ang napapakinggan. Okay? I want to be a Christ-centered interpreter of the Scripture. Gusto kong maging Christ-centered interpreter in the Scripture. Gusto kong pag ako nagturo sa preaching, sa church, sa Bible study, kahit sa aking pag-share, kahit sa aking pamumuhay, Christ-centered interpretation of the Scripture. Sangayon po ba kayo doon? Tama? So, meron kayong kahihinatnan. Meron tayong pupuntahan. Ito yung ating direksyon. Hello, amen? Ulit. Ito ang direksyon ng ating school. Ito direksyon ng ating pag-aaral. Tinanong ko kanina ang mga member ko, susunod ba kayo sa isang pastor na hindi alam kung anong direksyon? Sabi nila, hindi. Kako, dahil dito, sinasabi ko sa inyo, maliwanag ang direksyon ko sa inyo bilang pastor. Yung Ephesians chapter 4. Very, very clear yan sa akin. Kaya ako, nagpapahayag sa inyo ng may kapakumbabaan sa tulong ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kanyang salita, may direksyon ako bilang inyong pastor. Kaya ang challenge ko sa inyo, susunod ba kayo sa pastor na may direksyon? At anong direksyon? To be Christ-centered interpreter of the Scripture. Woo! Hallelujah! Kung meron kang dapat angkinin, eto yun. At sabihin, akin yan. Gusto ko yan. Susundan ko yan. Ganyan ang pangarap ko. Ganyan ang gusto ko. Yan ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo. Tagubilin din sa iyo at sa akin. Amen po ba? Kaya, hinay-hinay tayo sa pag-aaral. Ito yung ating purpose. Ano yun? To rightly divide is to rightly reveal Jesus. Ang tamang paghahati ng salita ng katotohanan ay pagpapahayag, pagtuturo patungkol kay Kristo. Tanong, sa mga preaching natin, sa teaching natin, sa Bible study natin, sa sharing natin, sa pamumuhay natin, nahayag ba si Kristo? If that is true, then congratulations sa iyo. Keep on the good work. Amen po ba? Keep on. To cut a straight line is to cut a path that leads directly to Calvary and the empty tomb. Alam niyo ba na yung gospel ay na-preach sa Old Testament? Do you believe that the gospel was preached in the Old Testament? Yes or no? Mag-thumbs up nga kayo kung yes. Okay, yes. Good, good, good. Alam kong sasang-ayon kayo dyan. Pero, para maging klaro, may pagkakaiba ba yung pamamaraan ng pagpipreach nila sa pagpipreach natin ngayon? Pag-share, meron o wala? Meron. Okay? So sa pamamaraan, magkaiba. Tama? Pero dapat sa content, nilalaman, hindi iba. Dahil ang paraan ng pag-share nila ng gospel noon is via or sa pamamagitan ng mga ritual, sacrifices, simbolo, anino, ritual. Nakuha nyo? Mga kostumbre, okay? Mga larawan, mga numbers, mga sukat. Tama? Mga love story nila. Okay? Nandoon ang gospel. Pero sa atin ngayon,
take note of this, mabigat ko itong sasabihin at very, very strong. Hindi na natin dapat panggayahin yung pamamaraan ng kanilang pagsishare. Bakit? Kasi ang pagsishare nila for the coming Christ. Tama? Sa darating na Kristo, sa darating na death, burial, and resurrection. Pero tayo iba sa nangyaring death, burial, and resurrection ni Jesus. Okay? Take note of that. Kaya mga kapatid, muling paalaala bilang kapatid ko sa Panginoon, iwanan nyo na. Alisin nyo na ang mga practices pa na sumisimbolo kay Jesus. Mga anino. Hayaan yung anino nyo na lang ang makita sa simbahan. Sa akin pagtatapos, sa mundo natin na punong-puno ng gangrena, sa mundo natin punong-puno ng mga twisted, perverted abuse of the scripture. Isang pastor ang sinabihan ko ng patungkol sa ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng papaghiwalay ng tao. Ang tinutukoy doon, ang intention doon ng sumulat, ay walang kinalaman sa lalaki at babaeng kinasal sa simbahan. Yung tinutukoy doon na pinagsama ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo at ikaw. So hindi mo siya pwedeng gamitin sa kasal. Dahil pagka in-apply mo ito sa pagsasama ng lalaki at babae, ito ang aking word, abuse of the scripture yan. Doon siya nagpumalag. Sabi niya, hindi yan abuse. Dahil may iba pang kahulugan yan. Well, binigyan ko ng matibay na paninindigan yung aking sinabi. That was abuse of the scripture. Distorted, distorting, perverting, pagbaluktot, crook. Bakit? Kung ano ang kahulugan ng mga salita nung ito'y unang binanggit at sinulat, hindi mo pwedeng baguhin, dagdagan at bawasan ng kahulugan. Ang tawag dyan is the law of first mention. Sabi niya sa akin ay, mag-uusap pa tayo tungkol sa bagay na yan. 2 buwan na nakalilipas, simula nung sabihin ko yan, hanggang ngayon di ako pinakausap. Ngayon, ikasal ko yung sa nating kapatiran dito, ginamit ko yun, pero sa tamang kahulugan na. Okay? Kaya, sa mundo na ating ginagalawan na maraming twisted, perverted, wrong interpretation. Agree ba kayo? Marami pa rin ba? Tinatanong ko kayo, agree ba kayo? Yes. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng paalaala kay Timoteo na bilang manggagawang, humahawak, nagtuturo ng matuwid, malinaw, tumpak, wasto, na may paggalang sa salita ng Diyos, ito po ay tagubilin din sa iyo at sa akin. Maliwanag? Kaya po, sa mga bago nating kasamang pumasok dito sa ating pag-aaral, welcome po kayo. Inulit ko po, welcome po kayo. Magpatuloy po kayo at marami pa tayong pwedeng aralin at pwedeng matutunan. So, anong pundasyon ng ortotomeo? Sino ang pundasyon? Si Kristo mismo. Sino ang mensahe ng ortotomeo? Si Kristo mismo. Tama? Si Kristo na siyang buhay na salita. Siya yung tinatawag na word of truth. Handling, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, mayroong wrongly dividing word of lies. Merong mga salitang naganap na itinuturo, kumakalat, katulad ng sakit ng gangrena. Mga aral ni Himeneo at ni Pileto. Ako'y naniniwala na walang Himeneo at Pileto sa ating ngayon. Walang gustong magmana kay Himeneo at Pileto. Ang gusto nating manahin ay ang mga apostol na nagmana kay Kristo.
Amen po ba? Sa gabing ito, dito na po nagtatapos ang ating part 1 ng ating subject na Orto Tumeo. I hope na meron tayong naintindihan at makita natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng tama sa rightly dividing the word of truth. This is only part 1 sa buong subject natin ng Orto Tumeo hanggang part 7. Mahaba-haba pa ang ating pag-aaralan. Salamat po sa inyong katsagaan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shalom and God bless us. Praise God. Praise the Lord. Thank you po, Bishop. Thank you po, Thank you, Bishop. Thank you Bishop. for concluding with Thank you part po, one. Bishop. Ating pong Thank you po, Bishop. Maraming Right. salamat. Bishop. centered bibliology. Okay, so dami pong mga learnings